Good morning, Philippines! Good morning, world! Good morning, Metro Manila! And good morning, Metro Cebu! Welcome to our first worship service this blessed month of October. I decided to start a long series, crash course on Christology. I want to call it a Christological series or prophecies from Genesis to Revelation that will prepare us for a deeper and more meaningful Christmas celebration. And it's not just about Christmas carols or giving of gifts, but about the Lord Jesus Christ Himself, who was promised in the very first book of the Bible, Genesis, who came and who is coming again. So I want everyone in the Philippines and around the world to be ready. This is not just about holiday songs or holiday music. This is the first prophecy, the first gospel that the devil himself is afraid that you will discover or hear. Because once you understand this prophecy, first written in Genesis 3:15, you will realize the victory that the Lord Jesus Christ wants to give to you, and you will never fear that defeated devil. Because you know, he's already a crushed enemy. The head of the serpent crushed, already destroyed enemy under your feet. And this morning, we will thank God, and we will praise God, and we will glorify God, and we will worship the Lord in our church services as we commemorate, as we celebrate the great truth that the devil is a defeated enemy, crushed enemy under our feet. So, yan po ang ating pag-aaralan sa Genesis 3:15. Mamaya po, basahin po natin yan. Pinapakita doon yung katotohanan na ang serpent na yan, ang ahas na yan, ang ulo niya ay matagal ng drug. Dinurog na ng Panginoong Hesus noong 2,000 years ago sa krus ng Kalbaryo. At ito po mababasa natin sa Genesis 3:15
Ayan po yung unang propesya ng pagdurog ni Jesus Christ sa ulo ni Satanas. Pagdurog ni Jesus sa Satanas yan. Kaya pag yan ay naintindihan natin, sabi ko kanina, hindi nyo katatakutan yung demonyo na yan. Sapagkat ang katotohanan, siya ang takot sa ating lahat. Sapagkat tayo ay mga mananampalataya ng Panginoong Hesus. Because we are in Christ. And as I said last Sunday, the victory of the Lord Jesus Christ is our victory. To overcome the devil, and we will always overcome the defeated enemy. Yan pong Satanas na yan, ay talunan na po yan. Matagal ang talunan yan, no? Matagal ng drug ang ulo niya. Ang ginagawa na lang po niya ngayon ay mag-deceive, mandaya, manloko ng mga tao at ng mga Kristiyano. Oh? That's the number one work of Satan, to deceive. Because he already knows. He's already a defeated enemy. Destroyed enemy. Crush under our feet. So yan po ang katotohanan na ating pagbubulay-bulayan, pag-aaralan, i-discuss, as we kick off this long series of Christological study, studying this first Sunday of October. Glory to God. Hallelujah. Praise the Lord Jesus. So, gaya po na sinabi ko, sisimula tayo ng long series of Christological studies. Pag-aaralan po natin yung mga propesya, yung mga katotohanan tungkol sa ating Panginoong Hesus, sa kanyang pagkasila, ating alalahanin, ipagdiriwang sa darating na Pasko. At ito po ay 12 weeks na crash course on Christology. So meron na tayong pneumatology class every Wednesday. Glory to God. And every Sunday, kakaroon din tayo ng Christological class or Christology class. And it will be 12 weeks or 3 months starting this Sunday of October up to Christmas, December. And ang ating pong tentative title ng series nito, Christ from Genesis to Revelation. Wow! Say it again. The title of our long series or crash course on Christology, Christ from Genesis to Revelation. At ang ating pong verse for this crash course is written in Luke 24:27. I'll say it again. Luke 24:27, Ebanghelyo ni Lucas,
Kapitulo 24, talatang 27. Babasahin ko po at sundan niyo po sa inyong mga Bible. The Lord Jesus Christ is speaking to His apostles after the resurrection. It says here, and beginning with Moses and all the prophets, Jesus explained to them what was said about Himself in all the scriptures. Wow! Paganda po nitong verse na to. Itong ating theme verse or foundation verse text for our whole series, my new series, this October, November, and December. At sa umaga po ito, ay umpisan natin yung week 1 or first lesson. At ang ating pong verse for lesson 1 ay yun pong nasa Genesis chapter 3 verse 15. Ang tawag po ng ating mga theologians, tawag po namin dyan ay proto-evangelium. Proto-evangelium. The seed war in Genesis. And as my practice, I will read it from the Amplified Bible, and I want you to follow it in your Bible. I want everyone to turn your Bible to Genesis 3:15. Lahat po ay kumuha ng mga Bible at buksan niyo po lahat sa Genesis, Kapitulo 3, talatang 15. Lahat po tayo ay magbabasa ng ating mga Bible. Sundan niyo po ang aking babasahin from the Amplified. So this is our first lesson. Lesson number 1 in our Christological class or series or class course. So it says here, I want everyone to understand this. God Himself was speaking in this text. Ang Diyos po ang nagsasalita dito. Ang makinig ang lahat. Listen up! God said, I will put enmity between you and the woman, and between your seed, offspring, and her seed. And he shall bruise your head, and you shall only bruise his heel. Sa ibang version ng Amplified, he will bruise and tread your head underfoot, and you will bruise his heel. Sa Tagalog po aapakan niya, dudurugin niya ang ulo mo sa ilalim ng kanyang paa at sasaktan mo ang kanyang heel. So, God bless the reading of His powerful words. Pagpapalain ni Lord ang kanyang mga salita na binasa natin sa umaga ito. So, ito po ang ating text for our lesson number 1 in our long series of Christological study, starting this first Sunday of October. So, papaliwanag ko po itong verse na to. I will expound it.
I will explain it to you para ito po ay higit niyong maunawaan. And as usual, dahil nasa Old Testament po tayo, ay bibigay ko po yung mga Hebrew word na ginamit dito sapagkat ang Old Testament ay nasulat sa Hebrew, the original Old Testament manuscripts. At pagka nasa New Testament po tayo, yan po ay nasulat yung original manuscript sa Koine Greek. At dahil tayo nasa Old Testament, sa Genesis, so we're going to look up the Hebrew words used. So again, I will give 3 points to discuss and to teach these lesson number 1 in our Christology series. 3 points. Point number 1. The curse that contained a promise. Yung sumpa ng Diyos kay Satanas na naglalaman ng pangako. So ngayon pa lang po ay pinagpapakuna ko na ito po ay divine curse. Sinabi nating divine curse, sumpa na galing sa Diyos. Ang Diyos sinumpa. Ang alam nyo lang kasi, God blessing. No? Ang alam nyo lang, ang Diyos nagbe-bless. Yan lang alam nyo. Marami sa inyo, yan ang alam. Ha? Because of your limited, narrow knowledge. Alam nyo lang, ang Diyos nagpapala, nagbe-bless. Di nyo ba alam, ang Diyos ay nagka-curse din? Ha? Alam nyo ba yan? Sinubro ba yan ng mga pastor nyo? Ang mga ministro nyo? Ang mga church leaders nyo? Ang mga Bible study leaders nyo? O alam nyo lang ang Diyos ay nagbe-bless? Yan ang sinasabi ko po sa inyo lahat. Limited ang knowledge nyo. Puro kayo cellphone. Puro kayo gadget. Puro kayo nakikinig lang. Kaya nag-aaral ng mga Bible nyo. Kaya ganyan ang alam nyo. Kaalaman nyo. Limited. Narrow-minded. Kaya nga, dito sa Book of Genesis, for the information of everyone, makikita po natin dito yung katotohanan na sinabi ko kanina. Ang Diyos, FYI, nagbibigay din ng curse, sumpa. At pag binasa niyo yung Genesis chapter 3, ilan ang involved dyan na binigyan niya ng sumpa, no? Because of sin. Curse came because of sin. At curse o sumpa ng Diyos, binigay niya po to kay Satanas, no? Yung iba, ang pagkakaintindi, binigay ito ni Lord sa ahas. Hindi po ahas. Nadamay lang yung ahas. Dahil nagamit siya. Naging instrumento siya ni Satanas.
sa pag-deceive kay Adam and Eve. But the real target, ika nga, of this divine curse is the devil himself. And so we can rightfully interpret it. The correct interpretation is God said this to the devil himself. And the Lord said to the devil, I will put enmity between you and the woman. So, pause po muna tayo dito. Iyan ang ating unawain mabuti. Yan ang ating i-discuss mabuti. Sabi ko po kanina, kami pong mga theologian, we call this, the technical term for this is proto-evangelium. It is the very first prophecy in the whole Bible. Tinig po kayo mabuti. Ito ang kauna-unahang propesya sa buong Biblia. At hindi lang ito the very first prophecy. This is the very first announcement of the gospel. Kaya po ang tawag namin diyang mga theologians, proto-evangelium. Yan po ay yung proto-evangelium, yan po ay two Greek words na ang ibig sabihin ay first gospel. Yung proto is a Greek word for first. Evangelion or evangelium, evangelion is the Greek word for gospel. And gospel basically means good news, mabuting balita. So, ang ibig sabihin ng term na proto-evangelium, unang ebanghelyo or unang mabuting balita. Mamaya malalaman natin bakit mabuting balita to. Of course, masamang balita to ay Satanas. Pero mabuting balita ito sa mga tao na nilikha ng Diyos. So, I want everyone to understand that. Again, this is the first prophecy and this is the first gospel, good news. Bakit po good news? Bakit mabuting balita? Because nang nagkasala ang tao, hindi siya pinabayaan ng Diyos. Pagkatapos niya magkasala, in-announce agad ng Diyos yung redemption, yung restoration, yung salvation ng tao. No? Instead of destroying Adam and Eve because they sinned, God instead declared war on the devil, on the serpent, not on Adam and Eve. Kaya po sabi ko kanina, this is good news for you and me, human beings, because it prophesied first prophecy about our salvation, about our restoration, about our redemption. Immediately after they sinned. But it is a bad news. Ika nga ay death sentence against the devil. Mabuting balita sa mga tao, masamang balita kay Satanas. Dahil
pinapayag nito yung mga tao maliligtas kahit nagkasala sila. Pero masamang balita kay Satanas sapagkat sinumpa ng Diyos si Satanas. Ika nga dito binigay ni Lord yung death sentence ni Satanas. Kung nakikinig kayo kanina at binasa nyo ating text, maliwanag sinabi ni Lord, yung seed ng woman, referring to the Lord Jesus Christ, na ipinanganak nung first Christmas Day. Ang sabi doon, the seed of the woman will crush your head. Dudurugin niya ang ulo mo. Dudurugin niya ang ulo ng ahas. Again, ang ahas po na tinutukoy doon, si Satanas. Kaya again, masamang balita to ay Satanas. At dahil ito po ay fulfilled prophecy na, pag sinabi po fulfilled prophecy, sa mga nag-aaral ng prophecy or students of prophecy, kagaya ni Dr. Lopez o ni Bishop Lopez, pag sinabi nating fulfilled prophecy, nangyari na po yan, natupad na po yan, no? Tapos na po yan. Ari may tanong nyo, kailan po nangyari yung prophecy na yan? Kailan na fulfill na tupad yan, Bishop? Noong pong Good Friday. Unang Good Friday, unang Biyernes Santo, noong napako at namatay sa krus ang ating Panginoong Hesus. Dinurog niya ang ulo ni Satanas. Kaya mabasa natin sa Book of Hebrews, by the death on the cross, He destroyed the devil himself. Kaya pinamagatan ko po itong the prophecy that the devil is afraid that you will discover. Kinatatakutan niya po ito. Ayaw niya itong malaman ng maraming tao. Sapagkat lalabas ang katotohanan. Ika nga ma-expose siya sa buong mundo. That is nothing but a defeated enemy. Destroyed enemy. Kasinungalingan po ni Satanas yan na nagpapakita na siya ay something else. He's something big. He's something great. When he's nothing but a destroyed enemy. Kaya laging tinuturo ni Bishop Lopez, huwag kayong magpaloko, magpadisib sa Satanas na yan. Matagal na pong talunan yan. Matagal lang durog yan. You can imagine a picture ng isang ahas. Nakita na ba kayo ng mga ahas? Of course, lahat tayo nakita ng ahas. Pero nakakita na po ba kayo ng ulo ng ahas na durog? Yung ulo ng ahas durog. Ganyan po ang picture ni Satanas. Durog ang ulo. No? Sapagkat dinurog na ng Panginoong Hesus yan 2,000 years ago at Calvary on the cross. Kaya sabi ko kanina ang ginagawa na lang ni Satanas ngayon, the number one work of Satan nowadays is nothing but to deceive, to sow lies in the minds of many people and many Christians. Na kahit alam niyang durog na siya, wasak na siya, talunan na siya, nagsisinungaling.
pinapakita sa mga tao na siya ay isang something big, something great. Whereas, alam niya sa sarili niya, wala na siya. No, durog na siya. Matagal lang talunan niyang demonyong yan. Yan po ang isang katotohanan, isang realization na gusto kong iwanan sa inyong lahat na nanonood o nakikinig ngayon. As we kick off our lesson number 1 in this long series of Christological study. One purpose of Christmas is to celebrate our victory over the devil. No? Ang mga tunay na Kristiyano, sabi ko po, mga tunay na Kristiyano, I'm not referring to professing or just claiming Christians. Nagsasabi, Kristiyano daw sila sa salita. Hindi yan yung mga sinasabing tunay, no? Ang tawag ko dyan, mga 295, mga fake, mga not true. Pero yung mga tunay na Christians, sila po yung mga tunay na victorious, tunay na tagumpay. Pero kung hindi ka tunay, kagaya ka ni Satanas, talunan! Sapagkat siya'y talunan! At matagal na! Talunan! Lahat ng kalyado nasa side ni Satan. Lahat yan talunan! Ang tunay lang na tagumpay, ang tunay nilang tatagumpay, si Jesus at yung mga nasa side ni Lord Jesus. Paliwanag ko ba? Alright. Amen! I want to shout it to the whole world! It's nothing but a defeated enemy! And a lie! And a deceiver! At lahat ng instrumento ni Satanas ay mga deceiver din, mga liar din. Yung mga instrumento na ginagamit ni Satanas, nagagamit ni Satanas, masamang espiritu, mapatao yung mga yan. Gaya rin ni Satanas yan, no? Mga deceiver at mga liar, mga magdarayak, mga sinungaling, gaya ni Satanas. Kaya sabi ni Lord, don't be deceived. Huwag daw tayong paloko o pa-deceive kay Satanas at sa mga instrumento ni Satanas. Sapagkat lahat mong yan, again, inuulit-ulit ko, I want to reiterate in this tutorial, in this message, I want to shout to the whole world, they're nothing but defeated enemy, destroyed enemy. Talunan! Lahat yan, at demonyo yan. Right? So, sabi ko po kanina, I will give you the Hebrew word. So, let's go to the Hebrew word. Yung pong word na, English word dito na enmity. Tinignan ko sa Hebrew, it is the word Eba, E-B-A,
A-H. Hindi po yung Eva, yung hindi E-V as in victory, A. Kundi Eva. E, B as in boy, letter A, and letter H. Eva. Ano po ang ibig sabihin niyan sa original Hebrew? It means, makinig po kayo lahat para maintindihan nyo ito. It denotes hostility or animosity or struggle or a lifelong hostility, not peace. Sa Tagalog, yan po ay labanan. No? Labanan. It's like the picture of one hating another and one fighting against another. It refers to the battle, to the war between good and evil. At alam po natin yan. Mapa spiritual warfare o hindi spiritual warfare, alam natin sa mundong ito, there is an ongoing battle between good and evil. There's an ongoing war between the forces of God and the forces of the defeated devil. And there's an ongoing war or battle between the forces of good and the forces of evil. Tama? Tama. And FYI, matagal na pong nangyayari ang battle na yan, no? From the time of Adam and Eve's fall in the Garden of Eden up to our postmodern times. Ganyan po katagal yung battle na yan, no? And it will go on and go on and go on until, sabi nga sa Book of Revelation, siguro narinig niyo na po to, yung the battle of the Armageddon. That's the battle between the forces of God and the forces of evil, the forces of God and the forces of the defeated devil. That's in Revelation is called the Battle of Armageddon. Mangyayari po yan in the future. So, it's a reality, no? Tamang-tama po yung sinabi ng Diyos dito sa ating text. I will put an enmity or hostility or war between you and the woman, and between the seed of the woman and your seed. Kaya, I want you to realize, lahat po nang nanonood ngayon, isang dapat niyong ma-realize ang mga ito. Meron talagang ongoing hostility. Labanan between the children of God and the children of darkness. Kumbaga, yung mga children of darkness, they hate us. And we, the children of God, are in battle against them. No? Kung sila ay against us, we are also against them. Kung sila ay hostile against us, we are hostile against them as well. Kung sila ay nakikipaglaban sa atin, makikipaglaban din tayo. Laban sa mga anak ng demonyo yan. That's the meaning of hostility, enmity, between the seed of the woman and the seed of the devil.
Kaya, katotohanan po yan, realidad po yan. Ha? At kung kayo ay nagko-confess o nagko-claim na kayo tunay na Christian, dapat alam niyo yan. Dapat totoo yan sa buhay niyo. No? Sabi nga ni James sa Book of James, whosoever is a friend of this world is the enemy of God. O ang mundo, o ang mga masasamang tao sa mundong ito ay mga kaibigan nyo, di lang kaibigan best friend pa ng iba Mag-isip kayo, no? Ang tunay na aklat ng Diyos, hindi nakikipagkaibigan sa mundong ito. We are at war! And we have declared war against the devil and against the forces of the defeated devil. Kaya hindi kayo ganyan, isa lang ibig sabihin yan. Compromiser kayo. Nakikipagkompromisa kayo. At ika nga nila, you're walking with the world. Again, sabi ni sa Book of James, whosoever is a friend of God, the world is an enemy of God. What do you want? Friend of God or enemy of God? So you choose which side you are in. So, yan po ang enmity. Again, in the Hebrew word, it's eba, which means hostility or animosity. At yan po ang dahilan, mga kapatid, I'm talking to Christians out there, yan po ang dahilan kung bakit pinipersecute ang mga tunay na Christians sa mundo. Bakit pinipersecute ang mga tunay na Christians ng mga children of darkness, ng mga anak ni Satanas? Dito po ang reason. Because the seed of Satan, the children of darkness, is hostile against the children of God. Kaya sa mga nakakaranas ng persecution dyan, o nakakaranas ng hostility ng mga tao, now you know why. You know the reason why. It's written here. God already said it. Right? So, it's all about hostility. Before I leave this point, palagay ko naman naintindihan niyo po yung word na hostility. No? Palagay ko naman hindi mahirap intindihin yung hostility in English or hostile. Sa army, sa police, sa mga ganyang senaryo, pagka narinig niyo yung word na forces hostile against us, ibig sabihin yan yung mga puwersa na laban sa'yo, kakalaban sa'yo. But they are nothing to us because they are all defeated like the devil who is a defeated enemy. I want to shout that to the whole world this morning. Alright? So, maliwanag na po yun. Again, God said his curse, sumpa, against the devil
He said to the devil, I will put enmity between you and the woman, and between your seed and her seed. At again, this is a divine curse against the devil. Now, so ulitin ko po yung sinabi ko kanina. Marami kasi ang alam ang Diyos nagbe-bless. God bless you. Lord, bless them. Blessing, blessing, blessing. Ilang alam nyo blessing. Ilang alam nyo, God blesses. Pero yung other side, hindi nyo alam. O ayaw nyo tanggapin. Dito pa lang makikita nyo na ang Diyos nagbibigay din ng curse. Why don't you read Genesis chapter 3? Anong sabi ni Lord? Curse is the ground. Binilis ba ni Lord yung ground? Because of their sin? Binilis ba ni Lord yung ground? Ano sabi ni Lord? Curse is the ground. Basahin nyo. Again, I'm challenging you. You read your Bible. Babalik na naman ako sa litanya ko Puro kayo cellphone, puro kayo gadget, puro kayo TV. Kaya ang knowledge nyo, pagdating sa Bible, limited, narrow. Alam nyo lang, blessing. God bless. Pagka nakarinig kayo ng isang preacher kagaya ni Bishop Lopez, who is preaching the truth, the absolute truth, that God sometimes give curse, because of sin, because of rebellion, hindi niya matanggap. You would reject it. Dahil narrow-minded kayo. Nakasara lang ang mga utak nyo sa blessing ni Lord. Kaya maraming tao hindi matanggap yung katotohanan na maraming tao pinapayagan ni Lord na mapunta sa hell. They cannot accept it. They would reject it with every fiber of their being. Ang gusto nilang tanggapin lang na katotohanan, God will bring me to heaven. God will bring all people to heaven. I'm going to heaven. And when they hear the preacher preaching, God allows people to go to hell because of their blatant and deliberate and unrepentant sin and rebellion, they cannot accept it. They reject it. They will even question, how can a God who is a loving God, they thought, would send people to hell? Get the point? Nakuha niya ba yung sinasabi dito ni Bishop Lopez? Limited ang knowledge nyo. Narrow-minded. One-sided. I want you to understand and realize this morning, hindi lang po nagbe-bless si Lord. May time, nagbibigay din siya ng curse, ng divine curse. Example po niyan, yung Genesis chapter 10. Again, read it for yourself. Why don't you read it for yourself? Makita nyo yung sinasabi ni Bishop Lopez. Alright? So, before I leave this point number 1, sabi ko po kanina, this is a good news to human beings, but this is a bad news to the devil. Because for human beings, it means
salvation, redemption, restoration. So the devil talks about his eternal destruction, his defeat, his death sentence. And the serpent or the devil himself may cause you to fall. But the good news is God is announcing, declaring redemption, restoration, salvation. Yan po yung napakagandang katotohanan yan. Yang satanas na yan, isa lang po ang gusto niyan. Mag-fall tayo, bumagsak tayo. Yan lang ang gusto ni Satanas. No? Demonyo talaga yun. No? That's all he wants for human beings, to fall into sin, to fall into destruction. Naalala niyo ba sabi ni Lord sa John 10:10? Ang sabi ni Lord sa John 10:10, I came, the Lord said, that you might have life and abundant life. Parang sabi niya tungkol kay devil. But the devil comes to steal, to kill, and to destroy. See? Wala pong mabuting gagawin niyang Satanas na yan sa mga tao. No? Kaya ako kumukulo talaga lagi ang dugo ko sa Satanas. No? Maraming tao maaaring hindi makaintindi, makaunawa kay Bishop Lopez. But I don't care. I don't care about your reaction. I know what I'm doing. I know more than you know. No? Hindi ako narrow-minded. Hindi ako limited ang knowledge ko. Sa biyaya ni Lord, maraming knowledge ang binigay sa akin ni Lord. Kaya kung ako'y galit na galit at napopuot sa Satanas na yan, I know where I'm coming from. But to others, you might never understand it. But then again, I say again, I don't care. I know what I'm doing. And to tell you frankly, masasabi ko na natutuwa si Lord sa akin. Dahil alam ni Lord, kagaya ako ni Lord. Natutuwa. Napopuot sa Satanas na yan. No? I don't know about you, but I know myself. So, mga kapatid, tandaan po natin katotohanan Walang gusto si Satanas kundi bumagsak tayo. We fall into sin. Yan yung isang bagay na hinihintay niya. Oh? Demonyo talaga. But the good news again this morning is every time we fall, nandiyan si Lord to help us stand up again. Nandiyan si Lord to restore us. Nandiyan si Lord to redeem us, to save us, and to help us be victorious again. Right? So, I like that. So, wag nating payagan, no? Yung demonyong na yan na it causes us to fall. Sapagkat yan ang number 1 sa listahan niya. Tandaan niyo po yan. Walang ibang bagay na hinihintay sa Satanas. Isang lang. Bumagsak ka. Kagaya nung nangyari sa Garden of Eden. No?
when the first man and the first woman fall into sin. So, before I leave this point, loving reminder to all of us, dumating tuloy yung verse sa akin sa 1 Corinthians or in the book of Romans, ang sabi nun, ang nag-iisip na siya'y nakatayo, mag-ingat, baka siya'y bumagsak. Those who think they are standing, beware, lest you fall. Alright, let's go to the point number 2. The seed that Satan could not stop. Ang sabi ni Lord again, sa Genesis 3:15, I will put an enmity between you and the woman, between your seed and your seed. So, may tinutukoy po ditong seed of the woman and seed of the serpent. Kumbaga sa Tagalog binhi o anak ng babae o binhi o anak ng ahas. Next, sabi nga ng iba, nye. Binhi, anak ng ahas. Naalala ko po, meron po isang song, famous song, na marami tayong kababayan ang gustong-gustong mapakinggan yan. Pero pagka binaliktad niyo po yan, sinatawag nilang backmasking, alam niyo po kung anong maririnig niyo? Ang nakalagay, ang sinasabi ng kumanta, iniiwan ko sa inyo ang binhi ng ahas. That's a demonic, that is a satanic song. I hope you know the song I'm referring to. Mag-backmask po kayo, no? Di kayo nakikinig lang. Lagi kayo nakikinig sa maraming kanta na napapakinggan nyo. Kala nyo maganda yung lyrics. Pero pag binakmas nyo, devil worshiper pala yung singer niyang demonyo yan. At maraming tao na deceive. They thought it was a great song, it's a good song. When in reality, it is a satanic song, a demonic song. Kanta ni Satanas. So, seed ang tinutukoy po dito. Alam natin seed. Pag sinabing seed, siyempre anak, binhi. Every seed in the scripture comes from a man, except this one, her seed. And again, this is a prophetic, because this is the first prophecy. Alam niyo po kung anong tinutukoy dito? This prophecy points to the virgin birth. The virgin birth. Her seed. The seed of the woman. Di ba may kaugnayan to sa Pasko? Sa Christmas? Sapagkat sa Christmas pag Christmas pinagdiriwang po natin yung kapanganakan ng ating Panginoong Hesus to what we call virgin birth. So, it was prophesied in the Garden of Eden. It was fulfilled on first Christmas.
And every year, we commemorate it or we celebrate it. The seed of the woman, the virgin birth. Alala ko tuloy yung kanta ni Jose Marichan. Mary's Boy Child. Tama po ba? Yan ang title ni Jose Marichan ng kanyang kanta. Mary's Baby Boy Child. Something like that. Yung anak na lalaki ni Mary. So again, that's the seed of the woman referring to the virgin birth. At ito po ang istorya. Bago tayo matapos, FYI, magmula po nung binigay ito ni Lord na prophecy sa Garden of Eden, from that time on, up to the New Testament, alam niyo yung ginawa ni Satanas? Wala lang ginawa si Satanas, kundi pagsikapang patayin yung seed ng woman. No? Kaya, sabi nga ng ating mga Bible scholars, nagsimula na pong pumasok yung sin of murder. Kailan po nagsimula yung sin of murder? You think it happened in the New Testament? No. It happened in the Old Testament. Cain murdered his brother Abel. And nagsimula na po yan, no? Pag pinag-aralan niyo yung Old Testament from Genesis going to Malachi, ang dami na pong murders ang na-record sa Old Testament. Talks about Pharaoh murdering the Hebrew baby boy during the time of Moses, or Haman in the book of Esther murdering, or he wanted to wipe out the Jewish race, genocide. Noong mga nakaraaraw po isa sa pinapanood ko sa YouTube, yung pong tungkol about Holocaust. How the Nazi Germany in World War II, they did their best. Alam niyo po ba yun? They did their best. The Nazi, sa panguna ni Hitler, they did their best to eliminate all Jewish people during World War II. Siya! Pinagsikapan talaga ng mga anak ni Satanas na yan. Children of the devil yung mga yan. They have what they call the Jewish solution. Ang plano po ay patayin lahat ng Hudyo sa buong Europe, sa buong mundo. See? Ganyang katindi yung kasamaan ni Satanas at ng Hitler na yan. No? Gusto niyang puksain lahat ng Jewish people around the world, particularly in the continent of Europe. Kaya alam natin lahat yung tinatag na Holocaust. According to our historians, about 6 million Jews were murdered during World War II. How they were murdered? Tinadala po sila sa mga tinatawag na death camps, extermination camps, at yung mga wala nang silbi, yung mga matatanda, yung mga bata,
Yung mga babae, mawala ng silbi, hindi na malalakas. Dinadala na sa mga gas chambers. Kunwari, paliliguan sila, magsha-shower. Yun pala, pagpasok nila sa mga lugar na yan, lalasunin na sila ng mga poisonous gas na lumalabas doon sa ceiling ng mga lugar kung saan sila naroon. The Nazi came up with that solution. They call it the Jewish solution. Para marami silang mapatay na mga Hudyo every day. No? According to the documentary na pinanood ko, according to my experts, estimated it's about 10,000 Jews. 10,000 Jews were murdered every day. Isipin nyo kung gano'ng karami. 10,000 o mahigit 1,000, 10,000 o mahigit 10,000 Hudyo kada araw ang pinapatay during that time. Kaya nga umabot yung bilang sa estimated 6 million Jews. Palagay nyo, galing lang yun kay Hitler? O galing yun mismo kay Satanas? Na nilagay ni Satanas sa puso at isipan ni Hitler. At pag pinag-alaran nyo yung story ni Hitler, gaya ng ginawa ni Bishop Lopez, pinag-aralan ko po lahat din yan, pinuno ni Satanas ng hatred against Jews si Hitler, no? At lahat ng mga kakutsaba ni Hitler sa pagpatay sa mga Hudyo na yan, every one of them, ika nga, punong-puno sila ng hatred, punong-puno sila ng murderous intent, punong-puno sila ng kapuotan sa mga Hudyo. Ang tingin nila sa mga Hudyo, para mga baboy na dapat patayin. And no wonder they murdered 6 million Jews. Again, palagay nyo, si Hitler lang ang nag-isip niyan? O nilagay ni Satanas yan sa puso at isipan ni Hitler? I would say, in relation to what I'm teaching right now, the devil put that in the heart and mind of Hitler. Parang yan si Judas Iscariote, no? When Judas betrayed the Lord Jesus Christ, you can read in the Gospel of John, the devil put it in his heart. Gawain po ni Satanas yan. Ilagay sa puso at isipan ng mga tao yung hatred, yung murderous intent, plot, plan to murder someone. Yan po sinabi ni Lord when he talked about the devil. He said he was a murderer from the beginning. Alala niyo po last Sunday, binanggit ko yung John 8:44, you are of your father the devil, and the last of their father you will do. He said to the religious people who plotted to kill him, you are of your father the devil, and all you want is to kill, because you're like your father, a murderer from the beginning. Hindi lang murderer, the liar and a father of lies. Kaya nasasabi ko po, hindi po yan
Hitler lang. Nilagay yan sa puso ni Hitler, ni Satanas. Kasama yan sa plano ni Satanas to terminate or exterminate the Jewish race because the devil knows manggagaling sa Jewish race yung Savior of the world. Kaya hanggang ngayon, galit na galit si Satanas sa mga Hudyo. At kami pong maraming pinag-aralan, alam namin yung tinatawag na anti-Semitic sentiment. Anti-Semitic sentiment. Even in our postmodern world, are circulating all over the world. Many people are hating, they hate the Jews, the Jewish race, the Semitic people. It's a hostility that came from the devil himself. Again, maaaring may tanong nyo, bakit Bishop? Sinabi ko na po, alam ni Satanas, manggagaling o nanggaling sa Jewish race yung Savior. Alam naman po natin yan, di ba? Jesus Christ was a Jew. Si Jesus Christ na Savior or Jewish Messiah to the Jews, hindi siya Pilipino, hindi siya English, hindi siya British, hindi siya French, hindi siya German, hindi siya Chinese, hindi siya Russian, whatever nationality. He was a Jew. Born of a Jewish woman, Mary, and a Jewish man, Joseph, from the tribe of Judah, the Jewish race. Tama? Again, sinabi na po ni Lord sa Genesis 3:15, there is an ongoing enmity, hostility between the seed of the devil and the seed of the woman. Kaya ako po personally, hindi na po ako nag-wonder kung bakit maraming tao hostile, hindi lang sa Jewish race, hostile din against Christians. No? Yung mga taong against Jewish people, against Christians. Maliwanag yung revelation sa akin ni Lord. It's a work of the devil in their lives. Gawa yan ni Satanas sa buhay ng mga taong yan. Napopoot sila sa mga Hudyo, napopoot sila sa mga Kristiyano. Gawa ni Satanas yan. Espiritu ni Satanas yan sa buhay ng mga taong yan. Kaya po kung may mga taong sa kapaligiran nyo, baga wala naman kayong ginagawa, it seems hostile against you. Now you know why. Kaya nga na ang ating kilalang boksingero. Now you know. Huh? Now you know. So, I want you to understand that. Isa yun sa revelation na gusto ni Lord makuha natin sa umagang ito. Hindi na tayo nagtataka dyan. At handa tayo dyan. Bishop Lopez is ready for that. Binanggit ko na po yan kanina. If they are hostile against us, we are ready to counter that.
because we are in a battle, in a spiritual warfare. Kaya nga nila kung gusto nila ng gera, bigyan natin ng gera. Yun ang gusto nila di ba? Hindi natin urungan yung mga demonyo niya. Alright. So, yan po ang gawa ni Satanas. Magmula noon hanggang ngayon, pinagsisikapan niyang patayin yung seed ng woman or yung mga taong connected sa seed of the woman. Why don't you read the prophecy in the book of Revelation, di ba? Liwanag dyan Merong part sa book of Revelation. Hindi pa po ako nagtuturo sa book of Revelation pero tinalakay ko na po yung book of Revelation sa aking Facebook. In a written form, wala pa po ako hindi po ako gumagawa ng mga video pero you can read that in the written form from Revelation 1 to last chapter of the book of Revelation many years ago, and many people around the world have read that. I think there's hundreds and hundreds of views ng mga Facebook post po na ginawa ko yan. Merong part sa book of Revelation yung sabi doon, the woman who brought forth the man child when the dragon saw that, ano sabi? He was mad with the woman and he began to persecute the seed of the woman. Although it is in the book of Revelation and it is what we call the special hermeneutics, because it is not yan po ay nasa tawag yan nasa simile o yung ganong wording. At alam natin, the woman refers to, it can refer to Virgin Mary, it can refer to the Jewish race who brought Jesus Christ into the world. At alam naman natin yung dragon sa book of Revelation. Kung sino tinutukoy niyan. It refers to the devil. It refers to the defeated devil. So now you know. See? Again, wala pong inconsistency sa Bible. It is all consistent. Inconsistent lang yan sa'yo kasi wala kang alam sa Bible. Gaya ka lang kayo ng mga critic sa mga Bible. Kinikritik ang Bible. Kasi walang alam sa Bible No? Ito lang sasabihin ko sa inyo, who are you to critic the Word of God? Wala kang right to critic the Word of God. Sarili mo ang i-critic mo. Hindi yung salita ng Diyos. Moron. Fool! That's all I can say to you. Alright. Last. Ito po tayo sa last point. The victory that was hidden in the womb. Nabasa natin kanina sa ating text. Yung sinabi ni Lord, o yung sinabi ng Diyos sa first prophecy, sa first gospel. God said, you will
bruise his heel, but he's gonna crush your head. So, meron po tinutukoy doon na bruise heel. Ano ba yung heel sa Tagalog? As ang mga babae, pag sinabi nating high heels, mataas yung, yung heels, no? Yung parte po yan sa paa. For the information of everyone, just in case you don't know this yet, ang si Lord po ay napako sa krus, yung kanyang heels sa kanyang paa, nadurog po yan. Nagkasugat po yan na malubha. You might ask, why Bishop? Bakit na ano yung kanyang heels sa kanyang paa nung say pinako sa krus? Well, because I have knowledge about Roman crucifixion, pinag-aralan po namin yan in details. Makinig po kayo lahat para maunawaan nyo to. Paring nyo na narinig nyo na to pero hindi pa masyadong maliwanag sa inyo. Ang Roman crucifixion, yung mga pinapako ng mga Romano sa krus during the 1st century AD. So, pagka naipako na po nila yung dalawang kamay nung victim ng crucifixion, at napako na rin nila yung dalawang paa nung tao doon sa krus, ang ginagawa po ng mga Roman soldiers, squad po yan na Roman soldiers. Pag sinabing squad, 4 po yan na Roman soldiers, 4, at pinamumunuan po yan ng isang Roman official or centurion. Kaya mabasa nyo sa mga crucifixion account sa gospel, merong Roman centurion. Sabi doon, when the Roman centurion saw yung nangyari sa crucifixion, he cried out and he said, this man was not a man, he's the Son of God. Dahil nakita niya yung mga miracles, yung mga kakaibang nangyari sa crucifixion ni Lord. Sa dami-dami ng tao na pinako nila, si Jesus lang yung pinako nila na may mga ganyang kakaibang nangyari. So, ganito po yan. Nung pagka pinako na nila yung tao sa krus, itatayo po nila yung krus at meron pong malalim na hukayan. Alam niyo pong gagawin sa krus? Yung krus na yan ay kumbaga ay isasalaksak nila o ihahagis nila o tawag nito itutusok nila ng malalim doon sa butas para yung krus ay tumayo ng mabuti, nakatayong mabuti. At pagka ginawa nila yan, yung pong heels yung sa paa nung pinako, siyempre yung weight nung tao, siyempre babagsak yung buong weight niya sa baba ng kanyang katawan, sa kanyang heels, sa kanyang feet. Kaya usually lahat ng pinapako sa krus, ika nga nila ay durog yung paa o yung heels. Yung part na yun ng katawan nila. Because of the weight of their body pagka sinaksak na o inagis na o tinusok na ng mga Roman soldiers yung krus doon sa butas. That's the explanation. Binabanggit ko po yan pagka Biyernes Santo sa 7 last words.
So, most of the people who are crucified, they died because of suffocation. Hindi na sila makahinga. Dahil because of the weight of the body, the weight on their lungs. So most of them died because of suffocation or lack of air in the lungs. At hindi lang yun, yung kanilang mga heels, because of the body weight, again, they are bruised or crushed. At nangyari po yan, nangyari din yan kay Lord. His heels were bruised, mortally or seriously wounded. Pinaliwanag ko na po kung bakit. At sa si Lord, nagkaroon ng matinding sugat. But the other way around, ang sabi dito, God Himself said, Jesus will crush the head of the serpent. Sa Tagalog, dudurugin niya yung ulo ni Satanas o yung ulo ng ahas. So, in short, ang maunawaan po natin dito, during crucifixion, 2,000 years ago at Calvary, Lord Jesus Christ was mortally or seriously wounded in His heels, but Satan was destroyed completely. His head was crushed. Baga ang picture, yung ulo ng ahas, dinurog niya sa ilalim ng kanyang mga paa. Again, nakasulat po yun sa Book of Revelation. Why don't you read it for yourself? Hebrews chapter 2. Why don't you read it for yourself? It says there, it is written, through death on the cross, Jesus Christ destroyed the devil. Yun po ang ibig sabihin ko ng the victory in the world. Nasugatan man si Lord, pero tagumpay siya. Glory to God. Tagumpay siya. Panalo siya. Sapagat dinurog niya ang ulo ni Satanas. Talagang labanan po talaga, ano? Talagang labanan to mga kapatid, guys. This is a picture of a battle. Of a warfare. No? Kumbaga sa gera sa labanan eh. Yung isa sugatan, yung isa patay. Yan ang dumating sa akin na thought na binigay sa akin ni Lord nung ito minimeditate ko. No? Kumbaga sa gera, sa labanan, kumbaga sa labanan ng mga pulis at mga kriminal, o sa gera ng isang good army at isang bad army, ay yung isa ay malubha yung sugatan eh. Pero yung isa, patay. Dead ball. Walay! Knockout! So, ganun po ang nangyari. 2,000 years ago. Again, it was first prophesied in the Garden of Eden in Genesis 3:15 and was fulfilled in the 1st century AD at Calvary on First Good Friday. Yung unang Biyernes Santo, o kailan naman tayo sa So, huwag natin kalimutan yan, ano?
Napakagandang thought yang binigay sa akin ni Lord. Isang malubhang sugatan, isang patay o durog ang ulo. That's the picture. Again, it's a picture of a battle, of a war. Mahilig tayo manood ng mga movies tungkol sa mga police, sa mga sundalo, sa mga army. Ayan, now you know. I got the picture. The correct and biblical picture. Malubhang nasugatan si Lord. Pero, dinurog niya yung ulo ni Satanas. Kumbaga sa gera, pinatay niya si Satanas. Again, sa labanan, isang matinding sugatan, isang patay. Kumbaga sa isang duelo, mahilig tayong manood ng mga ganyan no? Lalo na yung mga malalaki. Mahilig ng mga aksyon, di ba? Yan po yung picture, kumbaga ng isang duel. Yung isa, malubhang sugatan sa paa, pero yung isa, paktay. Durog ang ulo, sabog ang ulo. Pinasabog ng bida ni Jesus. Yung ulo ni Satanas. So, again, it's a victory hidden in a wound. Nasugatan man si Lord, pero nagtagumpay siya. Na-fulfill niya yung sinabi ng Ama ng Diyos sa Genesis 3:15. So, again, this is a message of victory. And I want to start first Sunday of October. Last quarter of this year. With a message of victory over our defeated enemy. I don't know about you, but for me, I want to kick off with a victory note. Gusto niyo magsimula ng last quarter na to o ng buwan na to, ang talunan kayo, down kayo, or something like that, all I can say, help yourself. But for Bishop Lopez, Dr. Lopez, and everyone who is under me and really following me, hindi po kami mag-start ng ganyan. We're gonna keep up, we will start on a victory note. At ang message ko sa umaga ito is a victory. A message of victory over that defeated Satan. So, ano po ang application nito sa atin? Implication nito bago tayo matapos. Patapos na po ako. I'm about to finish. I'm about to give my conclusion, an application. Every time our defeated enemy tries to wound us through many things, the Lord Jesus will turn it into a head-crushing victory. Oh, glory, glory, glory to God! Tagalogin po yun. Bawat pagtatangka ng talo ng demonyong yan na tayo ay sugatan, gaya ng pagkasugat ng heels. Bawat pagtatangka ni Satanas na yan, gagawin ni Lord yan na pagtatagumpay, victory for us.
a head-crushing victory. Pagtatagumpay na dinudurog ang kanyang ulo. Glory to God. So, naalala ko tuloy yung meron tayong kanta sa church Tagalog song to And I love that song. Sabi doon, yurakan mo siya, durugin mo siya, tapakan mo siya sa ilalim ng iyong mga paa. That's what I gotta do. You don't let the devil put you down, but you tread him under your feet. Ano sabi ni Lord sa Luke 10:19? Luke 10:17 and 19. Ano sabi ni Lord? Behold, I give unto you authority over serpents and scorpions and over all the power of the enemy to tread on them. You know what it is in the Greek? To trample them under your feet. Sa ilalim ng iyong mga paa. Hindi yung baliktad Ikaw ang inaapakan ni Satanas. At ang mga instrumento ni Satanas. Hindi po yun ang dapat. Dapat tayo ang umaapak sa demonyong yan at sa mga instrumento ng demonyong yan. They are not over us. They are under our feet. In the name of the Lord Jesus Christ. That is written. It is written. Again, huwag po tayong pa-deceive sa demonyong yan. Kung ayaw mo makinig kay Bishop Lopez, it's up to you. Again, gagayahin ko po yung aking mentor. Help yourself. You want to be down? You want to stay down? You want to be deceived by your enemy? Help yourself. But not me. Not Bishop Lopez. I know who I am. And I know who is that devil. Is nothing but defeated enemy under my feet. Period. It is written.